Dahil sa sinabi ni Pung Chon ay nagulat ng husto si Yugang. Ipinaliwanag ni Pung Chon na ang Heavenly Demon ay inutusan nitong gabayan siya sa landas patungo sa pagiging pinakamakapangyarihan kaya ang kahit anumang paglihis sa landas na ito ay hindi niya maaaring palampasin. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng seryosong mukha na ito ay ikatlong pagtatangkana ng kanyang Panginoon. Dahil sa sinabi nito ay napaisip si Yugang kung nagkukunwari lang ba itong walang alam pero alam niya ang katotohanan, at pasigaw na pagtanong na inaakusahan ba siya nito. Sapagkat pinagsabihan lang siya ni Pung Chon na hindi nito pwedeng alisin ang kanyang dignidad bilang Supreme Leader kaya iyuko nito ang kanyang ulo ng may karangalan, na sinagot lang ng ating bida na ito ay hindi nagbibigay katuturan dahil siya ay ang kanyang pinagsisilbihan. Gayunpaman napapiga si Pung Chon ng kanyang kamao at ipinilit na iyuko nito ang kanyang ulo. Kaya sa tindi ng galit at pagkainis ay napakagat si Yugang sa kanyang ngipin. At di nagtagal ay mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo sa lupa sa harap ni Pung Chon habang nagsasabi na binabalak niya rin naman itong gawin. Kasunod nito ay ang pag-utos sa kanya ni Pung Chon na ulitin ang kanyang mga sasabihin kung saan sa oras na siya ay magsabi ng isa ay magsasaad ang ating bida na siya ay ang demonic cult leader, at kung siya ay magsasabi ng dalawa ay magsasaad ito na wala siyang may kinakatakutan. Nagsimulang nagsabi si Pung Chon ng isa kaya kaagad itong sinunod ni Yugang sa pagsasabi na siya ay ang demonic cult leader. Bagamat pinagsabihan siya nito na ang kanyang boses ay napakahina kaya muli niya itong ulitin. Sa inis ay napamura ang ating bida at muling sinabi na siya ay ang demonic cult leader. Kaya pinagsabihan siya ni Pung Chon na huwag siyang magdagdag ng hindi kailangang mga salita at nagsabi ng dalawa. Kaya habang pinagpapawisan si Yugang dahil sa patuloy nitong pagyuko sa lupa ay pasigaw niyang sinabi na wala siyang kinakatakutan. Nagsabi si Pung Chon na ito ay mabuti at muling nagbilang ng isa, kaya makikita natin ang labis na pagkainis sa mukha ni Yugang habang napapakagat ng kanyang ngipin subalit kahit na ganoon ay wala siyang may nagawa kundi ang sundin ito at magsabi na siya ay ang demonic cult leader. Makalipas ng ilang oras kinagabihan habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay gamit ng karawahe, sa loob nito ay makikita natin ang ating bida na napapaisip na siya ay napagod ng husto dahil kay Pung Chon. Bagamat natuon ang kanyang atensyon sa kanyang harapan, ito ay dahil pansin nito si Yakran na ngayon ay naubos na ang enerhiya habang patuloy na minumura si Pung Chon dahil sa pagsundot nito sa kanyang pressure points kaya hindi siya nakagalaw. At dahil sa kanya habang siya ay patuloy na nagbabawas ay hindi nito maigalaw ang kanyang buong katawan at nanatiling ganito ng ilang oras. Naririnig ito, napaisip si Yugang na dumaan din ito sa matinding pagsubok. Ngunit naagaw bigla ang kanyang atensyon dahil sa pagtawag ni Pung Chon sa kanya. Ito ay patungkol sa isang sirang gulong ng karwahe na humaharang sa daan. Kasabay nito ay mayroong isang alalay ang nagpakilala bilang hepe ng escort group na tinatawag na Blue Cloud Guard at magalang na nagtanong kung pwede ba silang manghingi ng tulong. Sapagkat napaisip lang si Yugang na ganito na naman ulit at wala na bang may panibagong bagay na maisip ang demonic cult, at nag-utos siya kay Pung Chon na gawin ito ang kanyang ginawa kagaya ng dati. Nakaagad niya namang sinunod kaya walang pag-aalinlangan niyang itinulak ang karawahe ng mga hindi kilalang tao sa ibaba ng bangin na labis nilang ikinagulat. Dahil dito ay nagpakiusap ang lalaki na dalhin ang babae kaya sumenyas si Yugang para ito'y pumunta sa kanya at nag-utos sa lalaki na siya ay manatili sa harap ng karawahe. Maya't-maya pa nang sila ay nasa loob na ng karawahe, nagpakilala itong magandang babae bilang si Wang Yuok at nagpasalamat para sa kanilang tulong. Sapagkat napangiti lang ang ating bida at napaisip na ang pag-arte nito ay hindi mabuti, kasunod nito ay ang paggamit niya ng sound transmission para bigyan ng babala si Yuok na huwag siyang gumawa ng anumang bagay at umalis na lang kapag kailangan na. Dagdag pa nito na huwag nitong sayangin ang kanyang buhay dahil sa ganitong bagay. Ito'y sinagot naman ni Yuok gamit din ng sound transmission na kung siya ay natatakot mamatay ay hindi siya dapat nandito, kaya pinagsabihan siya ni Yugang na ito ay kahibangan at natanong kung alam ba nila kung bakit sila pinapanatili ni Pung Chon sa loob. Ipinaliwanag nito na ginawa niya ito dahil gusto nitong bigyan sila ng maling pag-asa bago niya ito tuluyang wasakin. Bagamat nagsabi lang si Yuok na wala siyang pakialam dito. Kaya muling nasabi ni Yugang na ito'y kahibangan dahil alam niya na kung ano ang gustong sabihin ng kanyang tiyuhin sa kanya. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay nagsaad si Yuok na handa niyang isugal ang kanyang buhay para magsabi ng kanyang pagmamahal. Dahil dito ay pinagpawisan ng husto ang ating bida at hindi lubos maisip ang larawan ng kanyang tiyuhin sa kanyang isipan na naguhugis puso gamit ng kamay nito.
Napapansin na ito ay parang hindi tama, natanong niya kung anong kalokohan ang pinagsasabi nito at kung ito ba ay utos ng kanyang tiyuhin. Ngunit napatayo lang sa galit si Yuok at pasigaw na natanong kung ang bastardong ito ay tinatawag ba ang kanyang pag-ibig na walang katuturan. Na ipinagtaka ng husto ng ating bida kaya natanong niya kung sino itong babae. Subalit bigla na lang siyang sinampal ng napakalakas ni Yuok habang nagtatanong kung binabaliwala ba nito ang kanyang pag-ibig. Nakikita ang malaking pinsala na natamo ni Yugang, tumatawang nagsaad si Yakran na ito na ang magiging katapusan ng babae. Kasabay nito ay ang biglang pagtigil ng mga kabayo ng karwahe, at ang nagmamadaling pagpasok ni Pungchon habang hawak sa leeg ang lalaki at nagtatanong kung ano ang nangyari. Dahil dito ay natigilan naman ang dalawa at napaisip si Yugang na itong lahat ay hindi lamang pagkakaunawaan kaya hindi kailangang dumanak ng dugo, at pasigaw niyang pinagsabihan si Pungchon na ang lahat ay maayos lang. Sapagkat pansin nito ang gasgas sa mukha ng kanyang Panginoon, kaya sa tindi ng galit nito ay may panggagalaitin niyang natanong sa babae na ang kanyang Panginoon ay binigyan na siya ng awa para tulungan kaya papaano siyang nagkaroon ng lakas ng loob upang saktan ito. Ramdam naman ni Yuok ang panginginig sa kanyang katawan sa bawat paghakbang ni Pungchon papalapit sa kanya, at nang siya ay makahawak sa pader ng pintuan ng karwahe ay may seryosong mukha niyang nasabi na kahit ang kamatayan ay hindi mapapantayan ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa tindi ng takot ay nakaramdam ng matinding lamig si Yuok at dahil nauunawaan niya na siya ay nasa panganib ay kaagad nitong iwinasiwas ang kanyang kamay para magpakawala ng pag-atake, subalit hindi ito tumalab kay Pungchon dahil ginamit nito ang lalaki bilang kanyang panangga. Hindi ito matanggap, dali-daling lumukso ang babae papunta kay Pungchon habang nagsasabi na siya ay mamatay. Napapansin na lalapag ang babae sa sahig ng karwahe. Mabilis na nakapag-isip si Pungchon kaya buong lakas nitong inapakan ang karwahe para lumubog. Na siyang nagpawala kay Yuok sa kanyang pagkakabalanse para dumiretsong mahulog sa sahig, hindi lubos maisip na sa oras na siya ay lalapag sa sahig ay papalubugin ito ni Pungchon, nang bigla na lang siya nitong sinunggaban sa kanyang leeg at inihampas ang kanyang ulo ng napakalakas. Kasunod nito ay ang mahigpit niyang paghawak sa leeg ng babae. Kaya wala na itong may nagawa kundi ang manatili dito habang unti-unting kinukuha ni Pungchon ang kanyang espada. At sa oras na ito ay kanyang makuha ay kaagad niya itong ginamit para hiwain ang leeg ng babae, sapagkat mabilis na nag-utos si Yugang na siya ay huminto. Nakaagad niya namang sinunod kung saan kamuntika na sanang mapugutan ng ulo si Yuok kung ito'y nahuli ng 1 segundo. Ipinaliwanag ng ating bida na itong lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang kaya huwag niya itong patayin. Dagdag pa nito na ito ay dahil tinukso niya ang babae kaya ito ang nangyari at nag-utos kay Pungchon na ibalik nito sa takip ang kanyang espada. Pero kahit na ganoon ay nagpalabas lang si Pungchon ng masamang pagtitig papunta sa babae. Maya't maya pa ay ang kanyang pagbalik ng kanyang espada, at pagkatapos nito ay ang pag-alis nito ng kanyang kamay sa babae at pagbigay nito ng pagrespeto para sundin ang utos ng ating bida. Napaubo naman si Yuok dahil dito at kasabay nito ay ang pag-utos ni Yugang kay Pungchon na bumalik na sa harap para sila ay magpatuloy sa paglalakbay. Agad itong sinunod ni Pungchon kaya makikita natin ang dali-dali niyang pag-alis palabas sa karwahe at ang pagkakaroon ni Yugang ng kaginhawaan, subalit bago pa siya makabalik sa harapan ng karwahe ay mayroon siyang bigla na lang naalala kaya siya ay napahinto. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanyang paghakbang pabalik sa loob ng karwahe kaya natanong ni Yugang kung mayroon ba siyang bagay na nakalimutan. Natigilan naman ang ating bida sa biglang paglagay ni Pungchon ng kanyang mga kamay sa ulo at leeg ng babae. Nauunawaan ang gagawin nito ay pasigaw na nagsabi si Yugang na ito ay kanyang ihinto, subalit hindi nagpapigil si Pungchon kaya maririnig ang napakalakas na pagkabali ng leeg ni Yuok at ang napakalakas na pagsigaw nito sa buong kabundukan. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng karwahe ay makikita natin si Yuok na hindi mapigil ang kanyang pag-iyak habang sinusubukang ibalik ang kanyang ulo sa dati. Sapagkat may malaking tuwalang siyang pinagsabihan ni Yakran na ito ay walang kwenta dahil si Pungchon ay may napakahusay na abilidad sa pagbali ng leeg. Sa galit ay mabilis siyang napalingon sa ating bida, at natanong nito kung sino ba talaga ang mga ito. Subalit si Yakran ang sumagot sa kanya habang mayroong kinukuha sa kanyang damit na ito'y hindi niya alam pero ang alam niya ay kung papaano ibalik sa dati ang kanyang leeg. Kasunod nito ay ang pag-abot niya sa 2 pil kay Yuok at pagsasabi na ito ay kanyang kunin dahil mapapansin niya agad ang epekto nito pagkatapos niya itong makain.
Bagamat mabilis itong kinuha ni Yugang paalis sa kamay nito at pasigaw na natanong kung pinaplano na naman ba nitong sirain ang kanilang karwahe. Natatakot sa ipinapakitang kabaliwan ng dalawa, napaiyak na lamang ng napakalakas si Yuok sa labas ng bintana. Naririnig ito, pagalit siyang pinagsabihan ni Pungchon na manahimik dahil kung siya ay magpapatuloy ay talagang papatayin niya ito. Sa takot ay mabilis niyang pinigil ang kanyang sarili, at pagkatapos ay inikot nito ang kanyang katawan papalayo sa bintana kaya sinabihan siya ni Yakran na huwag siyang masyadong magdamdam dahil kapag nakinig siya ng mabuti kay Pungchon ay ibabalik niya din naman ito sa dati. Dagdag pa nito nang may pagmamalaki na alam niya ito ng mabuti dahil ilang beses niya na itong naranasan, at nagsaad siya na marahil nahihirapan ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuok dahil dito. Naaantig sa kanyang mga sinabi, naiyak ng husto si Yuok at sumandal kay Yakran kaya natanong ni Yakran kung saan papunta ang kanyang nakababatang kapatid, na sinagot nito na siya ay papunta sa kabundukan ng Wutay kaya isinaad ni Yakran na ito ay nagkataon dahil sila rin ay papunta doon. Nakikita silang dalawa, napaisip si Yugang na hindi niya talaga maiintindihan ang mga babae at nagsabi na ipapaalam niya kay Pungchon na siya ay hahayaan niyang sumama sa kanila. Si Yuok na patuloy na nakadikit kay Yakran ay nagsabi na mabuti na lang na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nandito dahil ito ay ang una niyang beses na makaranas ng ganitong tagpo sa loob ng 24 na taon na kanyang buhay kaya siya ay nataranta. Napapansin na hindi tumutugon si Yakran sa kanyang sinabi ay napatingala siya at pansin nito ang biglang pagdilim ng kanyang mukha. Nang bigla na lang may panggagalaiting napasigaw si Yakran na sila ay umupo ng magkahiwalay dahil hindi siya kanyang ate dahil siya ay 21 taong gulang pa lamang. Napapansin nitong reaksyon, natakot ng husto si Yuok at muling naiyak ng husto. At si Pungchon na hindi na ito matiis ay pinaghahampas ang karwahe habang nagsasabi na hindi ba't pinagsabihan niya itong maging tahimik at gaya ng kanyang inaasahan ay kailangan niya talaga itong patayin. Kaya nagpakiusap siya sa kanyang Panginoon upang payagan na patayin itong babae habang si Yakran ay nagsabi naman na ang karwahe ay hindi pagmamay-ari ni Yuok kaya wala nang may nagawa si Yuok kundi ang maiyak sa takot. Habang ito ay nangyayari ay natahimik lang si Yugang sa kanyang inuupuan, kung saan napatingala siya at napasabi na ito ay napakagulo. Makalipas ng ilang oras kinaumagahan sa kagubatan ay mapapansin natin ang paghinto ng karwahe dahil narating na nila ang kanilang paroroonan kaya ipinaliwanag ni Pungchon na simula dito ay kinakailangan na nilang maglakad. Narating ang kanilang pakay na lugar, natanong ni Yugang kung ito ba ay ang kabundukan ng Wutay na may pagrespetong sinagot ni Pungchon na siya ay tama. Habang isinaad ni Yuok na nasa kanila ng ngayong pangangalaga ang kanyang buhay. Natanong naman ni Yakran na paniguradong hindi pa ito ang kanyang destinasyon kaya saan ito papunta. Bagamat lumingon lang ito papalayo sa kanya at nagsabi na ayaw niyang magsabi ng kahit ano kaya labis itong ikinainis ni Yakran. Sa tindi ng kanyang galit ay pasigaw niya itong sinabihan na ang istupidang babaeng ito ay magpatuloy lang sa pagtatago ng sekreto. Sa pagkapagod sa walang tigil na kaguluhan ay napahawak si Yugang sa kanyang ulo at nag-utos kay Pungchon na ibalik na nito ang leeg ni Yuok sa dati, na kaagad naman itong pinasang-ayunan. Pagkatapos nito ay ang kanyang paglapit kay Yuok para muling ibalik ang kanyang ulo sa dati kaya napangiti siya habang iniisip na sa wakas ay makakaalis na din siya dito. Subalit sa kasamaang palad bago pa ito maibalik ni Pungchon ay mayroong maraming bilang ng mga kalalakihan ang lumukso papunta sa kanila. At nang sila ay makalapag ay kaagad nila ang mga itong pinalibutan, kung saan ang isa sa mga lalaki na dinidilaan ang kanyang espada ay natanong kung ano ang ginagawa nila sa kabundukan at nagsaad na mukhang ang dalawa ay nagkakasiyahan. Napatitig naman ang dalawa sa kanya nang may masamang tingin, ngunit nakikita ang babae na nakabaliktad ang ulo at nabali ang leeg ay natigilan ang lalaki at napaisip na mukhang natae siya sa takot. Ang isa sa kanilang kasama ay lumingon naman sa kanyang mga kasamahan at nagsaad na ang babaeng ito ay kakaiba habang sinagot ito ng isang kasama niya na mayroon pa namang isang natitira, at ito ay walang iba kundi si Yakran. Nauunawaan na siya ang tinutukoy ng mga ito, mabilis siyang kumapit sa ating bida at natanong kung sino kaya ang mga ito subalit napaisip lang si Yugang na siya itong nanggaling sa Green Forest kaya paano niya itong malalaman. Naiintindihan na marahil ang mga kalalakihan ay hindi nanggaling sa Green Forest, kaagad na nagutos si Yugang kay Pungchon na iligpit niya ang mga ito. Kaya mabilis na yumuko si Pungchon para sundin ang kanyang utos.
Bagamat pinagtawanan lang siya nitong mga kalalakihan dahil sa kanyang pagsunod sa utos at nagsabi na nakakatuwa ang makita ang mga walang kwentang tao na nagkukunwaring formal at marahil pinaniniwalaan nitong lalaki na siya ay ang leader ng demonic cult. Naririnig itong mga bagay, napapiga si Yugang ng kanyang kamao at napakagat ng kanyang ngipin sa tindi ng inis. At dahil pansin niya si Pung Chon na hindi pa din gumagalaw, natanong niya kung hanggang kailan siya tatayo na lang dito. Napaisip naman ng ating bida kung ano kaya ang ginagawa nito dahil sa patuloy niyang hindi pagtugon. At mayat-maya pa ay mayroon tayong makikitang mga paa ang lumabas sa mga halaman at pasigaw na nagsabi na sila ay huminto. Ito ay 4 na mga kalalakihan na mukhang mga martial artist na may kulay puting kasuutan kung saan ang lalaki na namumuno dito ay nagsabi na alam niyang hindi ang Green Forest Bandits ang pakay nitong Black Dragon Union kaya wag nilang saktan ang mga inosenteng tao. Subalit nagsaad ang namumuno nitong Black Dragon Union na sila ay nag-o-overtime sa trabaho. Naaalala itong Black Dragon Union, naisip ni Yugang na ito ay isa sa 5 nangungunang malaking union ng martial arts, at ang mga lalaking may kulay puting kasuutan ay mukhang malalakas din ngunit natanong niya kung bakit kaya ang mga ito naglalaban habang sila ay nasa gitna, at mayat-maya pa ay ang pagtuon ng kanilang mga espada sa isa't isa. Kung saan makalipas ng ilang sandali ay ang mabilis na pagsugod ng mga kalalakihan na mayroong puting kasuutan, at ganoon din ang ginawa ng Black Dragon Union. At nang maabot nila ang isa't isa ay makikita natin ang pagbanggaan ng kani-kanilang mga espada. Napunta naman ang atensyon ni Pung Chon sa kanyang Panginoon at nagsabi na ito ay isang oportunidad para makapanood siya ng laban na makakatulong sa kanyang pag-unlad at nagsaad na parang mayroong problema sa Green Forest. Sinagot siya ni Yugang na siya ay tama dahil kung hindi ay walang kaguluhan na magaganap sa kabundukan ng Wutai, samantala si Yakran sa likuran na nanunood sa laban ay pasigaw lang na pinagsabihan itong mga nakikipaglaban na magpatuloy lang hanggang sa kamatayan. Si Yuok ay pumunta naman kay Pung Chon at natanong kung kailan niya ibabalik ang kanyang leeg sa dati, subalit buong lakas lang siyang pasigaw na pinagsabihan ni Pung Chon kung hindi ba nito nakikita na siya ay nakikipag-usap ngayon sa kanyang Panginoon. Kaya wala nang may nagawa ang babae kundi ang bumalik at naiiyak na manghingi ng kapatawaran. Mayat-maya pa ay ang kanyang pagmumura, na siyang napansin ni Pung Chon kaya natanong nito kung ano ang kanyang sinabi pero ito'y kanyang itinanggi at nagsabi na ito ay wala. Subalit hindi siya pinaniwalaan ni Pung Chon kaya sinabihan niya ito na nakakasigurado siya na siya ay nagmura, sapagkat umiwas lang ng tingin si Yuok at nagsabi na hindi niya ito ginawa. Samantala si Yakran ay sinigawan lang ang mga ito na manahimik at hayaan siyang manood sa laban. Si Yuok ay napasabi na si Yakran ay palagi namang nagmumura kaya bakit siya lang ang pinapagalitan nito. Nang bigla na lang nilapit ni Pung Chon ang kanyang mukha sa kanya at habang nagpapalabas siya ng nakakatakot na mukha ay ipinaliwanag niya na ang babaeng ito ay marami ng sakit ang naranasan. Dagdag pa nito na 2 beses na itong tumae, at higit pa rito ay simula pa lang ay wala na ito sa kanyang katinoan. Naririnig itong kanyang sinabi, napalingon sa kanila si Yakran at nagsaad kung papaano itong nasabi ng bastardo sa harap ng mga gwapong kalalakihan, kaya ang isa sa mga martial artist na narinig siya ay nagtaka sa pagkagulat. Samantala si Yugang ay pumagitna sa dalawa at nag-utos kay Pung Chon na ito'y itigil. Sapagkat hindi nito pinansin ang ating bida at nagsabi lang na si Yuok ay umamin, habang si Yakran ay pinagsabihan ng mga ito na iniistorbo sila nito sa kanyang panunood. Hindi naman ito natiis ni Yuok kaya habang siya ay naiiyak sa galit ay inamin niya na siya ay nagmura. Narinig itong bagay, dali-daling lumingon si Pung Chon sa kanyang Panginoon at may tuwang nagsabi na siya ay tama. Kasunod nito ay ang kanyang pagtawa ng napakalakas kaya si Yuok ay naiyak na lamang sa kanyang kinaroroonan habang si Yakran ay patuloy lang sa panunood ng laban. Nakikita ang kanyang sarili sa gitna ng mga kabaliwan na nangyayari, napatingala na lang si Yugang at isinaad na ito ay napakagulo. At habang siya ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan ay mayroong napansing bagay si Yakran sa lupa. Nakakita siya ng isang pito na gawa sa kahoy kaya kaagad niya itong pinulot habang nagtatanong kung bakit ito nandito at may nakahulog ba nito dito. Kasunod nito ay ang kanyang paggamit sa bagay habang patuloy na sumusuporta sa pakikipaglaban ng kalalakihan. Ang pagpito nito ay rinig sa buong kagubatan kung saan pansin ito ng isang lalaking galing sa Black Dragon Union na nagtatago sa isang puno. Narinig itong senyales ay dali-dali siyang tumalon pababa para pumasok sa isang bahay sa malapit. At nang mabuksan niya ang pinto ay ang pag-ulat nito sa isang lalaki na natapos na nila ang kanilang paglilinis maliban na lang sa basurang Green Forest Bandits.
Sa harap nito ay nagkalat na mga bangkay sa paligid at sa gitna ng mga ito ay isang lalaking nakatayo na mayroong hawak na duguan na espada at may malaking pangangatawan na siyang leader ng Black Dragon Union kung saan kaagad siyang nag-utos na ipatawag ang kanilang mga tauhan.